Hello mga kakikis! For today's video, samahan niyo akong gumawa ng motorcycle cake topper na may kasama ng rider. Unahin kong gawin yung sa motorcycle. Bali dito, una kong gawin yung sa gulong. Gumamit lang ako dito ng black fondant, tapos binilog ko lang siya, and then i-flat ko siya para mag-shape siya ng gulong. Pinapahiran ko lang din ng shortening yung pinaka-fondant para hindi siya dumikit sa kamay o dun sa table. Tapos gamit tayo dito ng bilog na cutter pang lagay ng marka doon sa pinakagitna para yun yung lalagyan ng pinaka-mugs. And then ipipress lang yung gitna para medyo lumalim siya. Tapos isi-shape lang ng mabuti para pantay yung pagkabilog niya. Kailangan both sides i-press mo para makuha yung lalim ng pinakagitna. Gamit ng matulis na kutsilyo, lalagyan lang ng guhit-guhit yung pinakagilid ng pinakamarka ng bilog para design dun sa pinakamags ng gulong. Bali magkabilang side nilagyan ko ng design para pantay siya. Gamit naman yung likod ng kutsilyo, mamarkahan din natin yung pinakagilid ng gulong para yun yung magiging pinaka-design niya. Both sides din lalagyan natin ng marka. Gamit ulit yung bilog na cutter, ipipress ko lang ulit sa gitna para mas ma-emphasize yung pinakabilog niya. This time naman, yung pinaka-design na ng mugs yung gagawin ko. Bali, gumamit lang ako dito ng white fondant. Then, bibilog ako ng dalawang maliit para dun sa pinakagitna ng mugs. Tapos, dun naman dun sa mga design niya, kukuha lang din ako ng maliit na fondant and gagawa ako ng maliliit na triangle. Bali, 4 na small triangle yung gagawin ko. I-press lang yan sa may dulo ng triangle, yung sa kabilang side, para magkaroon ng design. Tapos, ididikit na siya dun sa pinakagitna ng gulong, dun sa may lagayan ng sa mugs. Pag nadikit na yung 4 na triangle, gumawa naman ng maliit na bilog and then idikit dun sa gitna. Tapos pag nadikit na, butasan lang yung pinakagitna niya para pinaka-design. Same procedure lang yung gagawin sa kabilang side.
Eto na yung pinakagulong sa hulihan. Gagawin ko naman dito yung gulong sa harapan. Same procedure lang din dun sa kanina, ang pinagkaiba lang, mas malaki lang siya ng onte compare dun sa gulong sa hulihan. Magkakaiba lang din sila dito sa pinaka-style no o design ng mugs. Ito naman yung magiging design ng pinaka-mugs niya. Kukuha lang tayo ng dalawang bilog gamit yung white fondant. Gumamit ako dito ng icing tip para mas maliit yung bilog niya dun sa kanina para mabutasan yung pinakagitna. Tapos, lalagyan lang ng design yung pinakagitna niya. Pwede naman kayo mag-create na lang kung ano yung gusto nyong design. Bali, dalawang bilog nga pala yung ginawa ko dito para both sides malagyan ng pinaka-mugs. Pag natapos ng gawin yung pinaka-design ng mugs, ididikit lang siya doon sa gitna ng gulong. Ayan, natapos ko na yung pinaka-gulong sa unahan. Gagawin ko naman dito yung pinaka-body ng motor. Gumamit lang ako dito ng red fondant, tapos papahiran ko lang din siya ng shortening para mano-mano ko siyang isi-shape para hindi siya madikit sa kamay. Para makuha ko din yung tamang sukat ng pinaka-body ng motor, isusukat ko siya dun sa dalawang gulong.
'Pag nakuha mo na yung tamang sukat at saka yung tamang shape ng motor, pwede na siyang lagyan ng design. Bahala na lang din kayo mag-create kung ano yung gusto nyong design dun sa pinakakaha. Gumamit lang ako ng white and black fondant pang design dun sa pinakakahan ng motor. Gamit lang din yung black fondant, lalagyan ko ng pinaka-design, yung pinaka-puwitan ng motor, parang pinaka-lining dun sa may upuan. Gagamit ako ng styro and barbecue stick para maitayo ko yung motor para mas madali siyang lagyan ng mga details niya. Ibabrush ko lang ng konting tubig yung pinaka-barbecue stick para dumikit yung pinakagulong, yung pinaka-fondant niya para hindi siya matanggal at gumalaw-galaw.
'Pag naitayo na siya ng maayos at naidikit ng mabuti dun sa barbecue stick, saka ko ilalagay yung mga detalye niya. Tapos lalagyan ko lang ng toothpick yung pinakapuwitan niya, pinakapuwitan ng motor para nakataas siyang tingnan at hindi siya bumabagsak. Gamit lang din ng black fondant, gawa lang ng maliit na triangle para panlagay dun sa pinakaharap ng motor. Puro black fondant na yung ginamit ko dito panglagay dun sa mga detalye ng motor. Naglagay ako ng toothpick dito para dun sa handle ng motor para dumikit siya at hindi siya matanggal.
Eto na, tapos na yung motor. Abangan nyo naman dun sa part 2 kung paano ko naman gagawin yung rider. Please like and subscribe.